Wonderful God first morning po sa inyong lahat, mga kapatid. God first morning. Prayer. Sige po, pwede po niyo buksan ang audio niyo kaya video. Wonderful God first morning, Pastor Marlon. God first morning, Pastor Marlon. Good morning po sa inyong lahat. God first morning. Okay, napakasigla po ng bawat isa. Binigyan tayo muli ng Panginoon ng pagkakataon ngayong umaga upang muling ating pasalamatan siya, sambahin at purihin ang kanyang dakilang pangalan. Napakaganda ng umaga na ating pong bubuksan ang buong maghapon na ito sa magitan po ng ating pabulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos sa umagang ito. Kami po'y lumalapit sa inyo upang patuloy naming ibalik ang napakatas na papuri at pasalamat sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa ganda ng umagang ito sapagkat kami po ay magbubulay-bulay ng salita. Tulungan po kami na maintindihan ang lahat ng aming mapag-uusapan at mapapakinggan mga mensahe at ito po ay may sa kabuhayan po namin. Pagpalain ba sa amin at maranasan ang pagkalinga at pangasiwa ng Santo Espiritu. Salamat po sa katiyakan na kayo po isa sa amin. Samantalang kami po ay nagme-meditate na yung salita sa banal na pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Ngayon po mga kapatid ay atin hong matutunghayan ang pagbasa ng banal na kasulatan, gayon din ang Lest We Forget. Ito po'y pangunahan po ng dalawa nating kapatid, si Sister Janet Pepito para po sa Joshua 15 at mamaya po ay si Sister Daisy Diaz para sa Lest We Forget. Kanila pong babasahin mga ito at pwede po sila magbigay ng counter reflection para po sa kanilang babasahing banal na kasulatan ng Lest We Forget. Ngayon po ay pwede na ho natin pagkalubang pagkakataon kay Sister Janet para po paunahan tayo sa Joshua chapter 15. Good morning po sa lahat. Morning. Happy God first morning po. Morning.
akin na pong babasahin mula sa Joshua chapter 15. Ito po ang sinasabi dito. Ang pinamana kay Juda. Ang maging lupain ng lipi ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga angkan ay hanggang sa hangganan ng Edom, hanggang sa ilang ng Zin, sa kaduluduluhang bahagi ng timog. Ang kanilang hangganan sa timog ay mula sa kaduluduluhang bahagi ng dagat na alat, mula sa look na nakaharap sa timog. Ito'y papalabas sa dakong timog, paakyat sa Akrabim at patuloy sa Zin. At paakyat sa timog ng Kadesh Barnea at patuloy sa Hesron at paakyat sa Adar at paliko sa Karka at patuloy sa Azmon at papalabas sa batis ng Ehipto at ang mga labasan ng hangganan ay sa dagat. Ito ang inyong magiging hangganan sa timog. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na alat hanggang sa bunganga ng Jordan. At ang hangganan sa hilaga ay mula sa loob ng dagat na nasa bunganga ng Jordan. At paakyat hanggang sa Bet Hogla at patuloy sa hilaga ng Bet Araba. At ang hangganan ay paakyat sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Ang hangganan ay paakyat sa Deber mula sa libis ng Akor hanggang sa hilagang paharap sa dakong Gilgal na nasa tapat ng paakyat sa Adumim na nasa timog ng ilog. At ang hangganan ay patuloy sa tubig ng Enshems. At ang mga labasan niyon ay sa Inrogel. Ang hangganan ay paakyat sa libis ng anak ni Hinom hanggang sa Chubiseo sa timog na siya ring Jerusalem. At ang hangganan ay paakyat sa taluktok ng bundok na naroroon sa harapan ng libis ng Hinom sa kanluran na nasa kaduluduluhang bahagi ng libis ng Rephaim sa hilaga. Ang hangganan ay umaabot mula sa taluktok ng bundok hanggang sa bukal ng tubig ng Nephtoah at papalabas sa mga lungsod ng bundok ng Ephron. At ang hangganan ay umaabot sa Baala na siya ring Kiryat Jearim. Ang hangganan ay paikot mula sa Baala sa kanlurang hanggang sa bundok ng Seir at patuloy sa tabi ng bundok Jearim sa hilaga na siya ring Chesalon at pababa sa Bethshem at patuloy sa Timna. Ang hangganan ay papalabas sa tagiliran ng Ekron sa hilaga at ang hangganan ay umaabot sa Siseron at patuloy sa bundok ng Baala at papalabas sa Jabnin. At ang mga labasan ng hangganan ay sa dagat. Ang hangganan sa kanluran ay ang malaking dagat at ang baybayin nito. Ito ang hangganan ng mga anak ni Juda sa palibot ayon sa kanilang mga angkan. Sinakop ni Caleb ang Hebron at Dibir. Ayon sa kautusan ng Panginoon kay Josue, ang nagbigay siya kay Caleb na anak ni Jephon ng isang bahagi sa gitna ng mga anak ni Juda. Sa makatuwid ay ang Kiryat Arba na siya ring Hebron. Si Arba ay naging ama ni anak. Pinalayas ni Caleb mula roon ang tatlong mga anak na lalaki ni anak, sina Sisay, Ahiman at Talmay na mga anak ni anak. Siya'y umakyat mula roon laban sa mga taga-Dibir. Ang pangalan ng Dibir ng una ay Kiryat Sefer. At sinabi ni Caleb, ang sino mang makatalo sa Kiryat Sefer at sa kupin nito, sa kanya ay ibibigay ko bilang asawa si Aksa na aking anak na babae. Sinakop ito ni Otniel na anak ni Kenas na kapatid ni Caleb. At ibinigay niya sa kanya bilang asawa si Aksa na kanyang anak na babae. Nang si Aksa ay dumating sa kanyang hinimok siya na humingi sa kanyang ama ng isang
parang at siya'y bumaba sa kanyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, "Anong ibig mo?" At kanyang sinabi, "Bigyan mo ako ng handog yamang inilagay mo ako sa lupain ng Negeb. Ay bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig." At ibinigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang bukal sa ibaba. Ito ang naging pamana sa lipi ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga kaduluduluhang lungsod ng lipi ng mga anak ni Juda sa timog sa hangganan ng Edom ay ang Kabsil, Eder, Jagur, Dimona, Adada, Kedes, Hazor, Itnan, Ziph, Telem, Bealot, Hazor, Hadata, Kiryat Herson, na siyaring Hazor, Amam, Shema, Mulada, Hazar Gada, Hesmon, Betpelet, Hazar Shol, Beerzeba, Bizotea, Baalal, Lim, Izem, Eltulad, Cecil, Horma, Siklag, Madmana, Sansana, Libaot, Silim, En, at Rimon. Lahat ng mga lungsod ay 29 pati ang mga nayon ng mga iyon sa mababang lupain, Estaol, Sora, Asina, Zanoa, Inganim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azika, Saaraim, Aditaim, Gederotaim, 14 na lungsod pati ang kanilang mga nayon. Sinan, Hadasha, Migdalgad, Dilan, Mispe, Joktil, Lakish, Boskat, Eglon, Kabon, Lamas, Sitlis, Gederot, Betdagon, Naama, at Makeda, 16 na bayan at ang kanilang mga nayon. Libna, Eter, Asan, Jifta, Asna, Nezeb, Kela, Akzib, at Marisha, 9 na lungsod at ang kanilang mga nayon, Ekron at ang kanyang mga bayan at mga nayon. Mula sa Ekron hanggang sa dagat, lahat na nasa gilid ng Asdod at kanilang mga nayon, Asdod at ang kanyang mga bayan at mga nayon, Gaza at ang kanyang mga bayan at mga nayon hanggang sa batis ng Ehipto at ang malaking dagat at ang kanyang baybayin sa lupaing maburol, Samir, Jater, Soko, Dana, Kiryat Sana, na siyang Debir, Anab, Istimoa, Anim, Goshen, Holon at Gilo, 11 lungsod ang kanilang mga nayon. Arab, Duma, Asyan, Janum, Bet-Tapua, Efekha, Honta, Kiryat Arba, na siyang Hebron at Sior, 9 na lungsod at ang kanilang mga nayon. Maon, Carmel, Ziph, Juta, Jezreel, Jokdeam, Zanoa, Kain, Gibeah at Timna, 10 lungsod at ang kanilang mga nayon. Halhul, Betzur at Gedur, Maara, Bet-Anot at Eltikon, 6 na lungsod at ang kanilang mga nayon. Kiryat Baal, na siyang Kiryat Jearim, at Raba, 2 lungsod at ang kanilang mga nayon. Sa ilang Bet Araba, Miden, Sikaka, Nibsad at ang bayan ng Asin at ang Engide, 6 na lungsod at ang kanilang mga nayon. Ngunit ang mga Jebuseo na naninirahan sa Jerusalem ay hindi napalayas ng mga anak ni Juda. Kaya't ang mga Jebuseo ay nanirahan kasama ng mga anak ni Juda sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. Ayan po ang sa Joshua 15 po natin. Okay, maraming salamat Sir Janet sa iyong pagbasa ng chapter 15. Ito po ay tumutukoy sa katapatan ng Diyos sa pagbibigay sa tribo ni Huda ng kanila pong mana. Tumutukoy din po ito sa pananampalataya at gawa para tanggapin ang pagpapala ng Diyos at ang kahalagahan ng lakas ng loob upang harapin ang mga challenges.
na kanila pong hinarap. Salamat po ng marami sa pagbasa sa atin hong Joshua 15. Ngayon po tayo po ay pwede magsabi ng Amen para po doon sa binasa. Amen. 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 Okay, salamat po ng marami at napagbulay-bulay po natin ang salita ng Panginoon. Ngayon po tayo dumako sa intro video. Pagkatapos po ay pagkakalob po ang Lest We Forget sa panguna po ni Sister Daisy Diaz. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon. The world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, tayo po muna ay mag-pray para po ipag-pray po natin ang atin hong Lest We Forget. Dakila at mapagpala po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Ngayon po kami lumalapit upang idalangin ang bubasa ng Lest We Forget. Amin po nawang maintindihan ito at ito po ibang-bigay sa amin ng karunungan upang lalo po namin may pagpatuloy yung mission. Pagpala Sister Daisy sa kanyang panguna, sa banal na pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po natin ang Lest We Forget. Ngayon pong araw na ito, nabigay po natin ang pagkakataon kay Sister Daisy para siya pong manguna. Happy God First Morning po sa ating lahat mga kapatid.
Happy God's first morning. Happy God First Morning Days. Good morning. Ayan. So, ang pamagat po ng ating babasahin ngayon ay ang pag-usbong ng misyonaryong kolehiyo. Paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? Romans 10:14. Ito ay isang magandang katanungan at parehong ang mas malaking komunidad ng Kristiyano at mga Seventh-day Adventist noong 1890s ay nagsimulang gumawa ng walang katulad na mga hakbang upang ipalaganap ang mga turo ng salita ng Diyos bilang pinagmulan ng pananampalataya. Bahagi ng paghahanda para sa mas malawak na misyon sa mga protestante ay ang pag-unlad sa mga misyonerong kolehiyo at mga Bible Institute. Ang mga paaralang ito ay naglalayong ihanda ang malaking bilang ng mga manggagawa sa lalong madaling panahon upang maglingkod sa mga misyon sa loob at labas ng bansa. Ang mga bagong institusyon ay nakatuon sa praktikal na pagsasanay at kaalaman sa Biblia. Ang unang paaralang ganito ay lumitaw noong 1883 bilang ang Missionary Training College for Home and Foreign Missionaries and Evangelists. Ang mga pangyayari sa loob ng Adventismo ay tumutugma sa mga nangyari sa evangelical na edukasyon sa larangan. Kaya ang pag-abot ng misyon ay may direktang epekto sa pagpapalawak ng pag-aaral ng denominasyon. Inaasahan ng Iglesia na ang mga institusyong pang-edukasyon nito ay magbibigay ng kawani para sa mabilis na lumalawak na programa nito sa buong mundo. Si John Harvey Kellogg ay tila ang unang Adventistang nagtatag ng isang misyonaryong paaralan. Itinatag niya ang Sanitarium Training School for Medical Missionaries noong 1889 na sinundan ng American Medical Missionary College noong 1895. Samantala, ang Avondale School for Christian Workers 1894, ang mga training school na itinatag ni na E.A. Sutherland at Percy Magan at ang mga misyonaryong kolehiyo ng Adventista tulad ng Washington Missionary College, Emmanuel Missionary College, Southern Missionary College at ang College of Medical Evangelists sa Loma Linda ay agad na kumalat at tanawin sa tanawin ng Adventista. Lahat ng ito ay katulad sa layunin ng mga institusyong nilikha ng Evangelical Mission Movement. Ang malawak ng misyon ay nakakaapekto sa paglago ng edukasyon ng Adventista sa hindi bababa sa dalawang paraan. So una po, ito ay lubos na nagpapataas ng bilang ng mga paaralan at estudyante sa Hilagang Amerika dahil ang karamihan sa mga unang manggagawa ng denominasyon ay nagmula pa sa Estados Unidos. Ikalawa naman po, nagsimulang magtatag ang mga Adventista ng mga paaralan sa buong mundo upang ang iglesia ay makapagsanay ng mga tao sa kanilang sariling mga larangan. Kaya noong 1900, hindi lamang dumami sa bilang ang mga institusyon pang edukasyon ng Adventista kundi ang sistema ay naging international. Walang sino man ang maaaring magduda sa orientasyong misyonaryo ng mga paaralang Adventista noong 1890s. Ang hamon sa ating paaralan ay panatilihin ang focus na iyon sa harap ng ating paaralan sa lahat ng antas. Nagbago man ang likas ng misyon sa nakaraang siglo, hindi nagbago ang pangangailangan na sabihin sa mundo ang tungkol sa pag-asa kay Kristo. So napakinggan natin mga kapatid ang ating devotional para sa umagang ito. Kung nadinig natin mga kapatid, bilang dagdag kaalaman lang po, ito pong si John Harvey Kellogg, ito po ay kapatid ni Will Keith. Kung kayo po ay nakakain na ng Kellogg's cereals, yan, sila rin po yung may gawa nun. At talagang ito pong family na to, sila yung pinagmulan talaga ng mga healthy foods na mga isinaserve sa lahat ng mga hospital. Kaya po kung mapapansin natin, talagang lahat ng sanitarium ay talagang vegetarian po talaga yung siniserve nila. Di po ba? So, dito po mga kapatid sa aking binasa at napakinggan ay meron pong 3 lesson na gustong ipabatid sa atin. So una po, ang ating paaralan ay nagiging daluyan ng mensahe ng Panginoon sa mga mag-aaral dito. So dahil open po tayo sa lahat ng
sekta sa lahat ng tao. Dahil po dito ay nagkakaroon po sila ng mga experiences sa ating pagsamba sa Diyos at sa atin bilang mananampalataya. So, na-experience ko rin po mag-aral ng college doon sa AUP. So, marami talaga po na mga non-Adventist students. So, doon po ay merong worship sa gabi, meron pong worship sa umaga, meron pong week of prayer, midweek, vesper, and then Saturday. At yun po talaga ay kinakailangan na umattend ang lahat. Ang lahat po ng estudyante ay kinakailangan umattend. Kaya po sa ganung pagkakataon ay talaga pong marami ang talagang nahihikayat sa ganung pamamaraan. So ikalawa po mga kapatid, ay nagiging training ground po ang ating school dahil sa maraming programa na nakakatulong sa spiritual na paglago na nasasakupan ng paaralan. So isa na nga po ito yung Week of Prayer, no? Week of Prayer na isa nasagawa po sa ating mga institusyon na talagang nakakapakinig ang lahat ng mga mag-aaral doon. Ikatlo po, mahalaga talagang panatilihin ang misyon mula sa sinimulan ang ating misyonerong paaralan at hindi dapat mapa-impluwensyahan sa napakadaming makabundong bagay at gawain. So, alam naman po natin na sa ating institusyon ay talagang iyan ay sabi ko nga, yung lesson namin kagabi ay dalawang klase ang influence, good influence and bad influence. So, ang ating institusyon ay nagiging good influence sa lahat ng mga pumupunta doon. Kaya naman napakaraming estudyante doon ang nakaka-experience na alam niyo po na pupunta sila doon sa ating institusyon na ganun yung kanilang religion. Pero pag alis nila sa ating institusyon, sila po ay katulad na rin natin na Seventh-day Adventist dahil nakikilala nila talaga kung sino yung ating Panginoon na dapat paglingkuran. At kaya po sa lahat ng ating mga institusyon dito sa Pilipinas, ay yun po ay malaki ang itutulong. At ganoon din po sa mga institusyon natin sa ibang bansa na ito po ay una pong ginawa ni Kellogg's, ni John Kellogg's. So, dito po sa ating binasa mga kapatid sa Romans 10:14, paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? So ito po ay sabi po ni Paul has just quoted the prophet Joel in saying that all who call on the name of the Lord will be saved. Joel 2:32. So in doing so, Paul is showing that Jesus Christ is the Lord, that all must call on to be saved from sin and to become God's children and inherit the riches of His glory. And in this context, to call on Jesus means to express faith, not merely to involve His name. Matthew 7:21 and 23. So yun lang po ang ating devotional for this morning. Salamat Amen. po marami. Amen sa inyong binasa, Sister Daisy at saka reflection. Pwede po kayong mag-open ng audio para po i-appreciate yung pong atin hong narinig. Amen. Amen. Amen po. Amen. Okay. Actually, may tayong time mga kapatid at ito pong ating narinig na binasa ay napaganda kung paano naging place of mission yung ating mga colleges noong unang panahon. Sa panahon po natin ngayon, bagamat mas doon talaga mainit, ay sa panahon natin ngayon ay hindi ho natatapos yung mission ng ating mga school. Sabi doon ay in all levels. Ito man po ay sa mga elementary, sa high school, at gayon din sa colleges natin. Mahalaga po na yung ating mga school ay nagiging lugar po ng misyon. Doon po ay hindi lamang po doon sa mga revivals o mga week of prayer, kundi sa mga school kapag sila po ay nag-aaral, ay naipapasok po yung katotohanan doon at doon nahuhubog yung mga estudyante roon. Sa UP ay marami po doon na mga non-Adventist na pumapasok lalo na ngayon, na noon ay bundok yung nandoon pero ngayon ay napakaraming tao doon, parang syudad talaga. At marami ang mga estudyante na sa magitan ng kanilang mga
professor at doon sa mga programa na ginagawa, activities doon ng mga care group o small groups ay marami po ang nahikayat. Marami po ang nagpapasakop sa Panginoon. Kahit po sa lugar po natin ay sa Klaa, mayroon din pong mga non-Adventists na pumapasok doon. At doon sa ating mga elementary schools ay may pumapasok diyan ng mga hindi Adventist at yan ay nagiging lugar po ng misyon para lalo lumawak ang mission natin ng pagdadala ng pabalita ng kaligtasan. Pwede kayo mag-reflect at ang oras ay 4:35 pa lang. Mayroon pa akong konting panahon para kahit mga 5 minutes tapos dadako po tayo sa message. Mayroon pong gusto magsalita mga kapatid? Okay, palagay ko malinaw ang atin hong narinig na message, lest we forget, tungkol po sa missionaryong ginagawa ng atin hong mga colleges at mga ibang mga schools. Ngayon po ay dadako po tayo sa atin hong message at ipagkakalob po ito ng atin hong masigasig at dedicated na Ministerial Secretary, si Pastor Laudimar Gatos. Pero bago po natin pagkaloob sa kanya ay atin hong ilapit sa Panginoon pamagitan ho ng panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, tunay na napakabuti po ninyo. Minsan pa'y mayroon po kaming muling natutunan sa nabasang Lest We Forget tungkol po sa mga schools na lugar po ng pagmimisyon. Patuloy pong pagpalain mga schools po namin, Panginoon. Ang mga schools na ito na magdadala ng mga kaluluwa sa inyong banal na paanan. At narito, Panginoon, ang aming po Ministerial Secretary, Pastor Laudimar Gatos, pangunahan po kami sa mensahe. Inyo po siyang gabayan, Panginoon. Mangusap po kayo sa Kanya at mangungusap po siya sa amin tungkol po sa inyong mensahe. Marinig namin ng maliwanag ang mensahe nga mapapakinggan. Pagkatapos po nun ay ito'y aming pumay-apply sa aming buhay. Salamat po sa katiyakan na kayo isa sa Kanya at ang Kanyang sasabihin ay magpalakas sa aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ibigay po natin ang pagkakataon sa atin hong tagapagsalita si Pastor Laudimar Gatos. Okay, magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid. God's first morning po sa lahat. God first morning po, Pastor. Thank you for this privilege na maging kabahagi po muli sa ating pong pag-aaral. And we are on the 7th day ng ating 40 days of prayer. At alam ko po na hindi madali para sa ating lahat para tunghayan itong ating pangitain ng ating pamunuan na bago dumating po tayo sa isang napakaselang mga gawain ay naihanda ang puso ng mga kapatid sa pananalangin at pag-ask ng Holy Spirit na gumawa sa buhay ng mga nagsisipaglingkod sa Kanya. Ang tema po natin ngayon ay may pamagat na Spirit Baptism and the Latter Rain. Ang ating tinalakay lang kahapon ng umaga ay may pamagat na grieving of the Holy Spirit. Yung pakikipighati natin sa grieving the Holy Spirit sa Banal na Espiritu. At ang ating pong susing talata ngayong umaga ay matatagpuan po dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang talata po ay 16 hanggang 18. Ganito po ang wika. Datapwat ito'y yaong sinalita na sa magitan ng Propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. At ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod
na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Mga kapatid, ito pong ating talata ay napakahalagang pansinin po natin na itong mga huling mga panahon na ito ay meron po tayong ina-anticipate na pagbuhos ng banal na espiritu at ito yung tinatawag na latter rain. Sa Spirit of Prophecy, mga kapatid, ay binabanggit ang dalawang uri ng ulan. Ang una ay ang tinatawag na unang ulan at ang ikalawa ay ang tinatawag na huling ulan. Pero ang gawain ito ay parehong gawain ng banal na espiritu. At ayon sa mga tala, sa mga aklat ni Mrs. White, ang unang ulan ay ang paghahanda ng ating puso bago natin tanggapin ang huling ulan. At ang wika po niya, sabi ni Mrs. White, that I saw that many were neglecting the preparation so needful and were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. They had neglected the needful preparation. Therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. So, noon pa man mga kapatid, ay naipahayag na kay Mrs. White ang mga ganitong senaryo na nakita niya sa kanyang pangitain na marami ang nakaligtaan nila ang labis na paghahanda na kailangan ng bayan ng Diyos. Kung kaya nga ngayon mga kapatid ay pinapahalalahanan tayo kung gaano kahalaga at bigyan pagpapahalaga ang gawain ng banal na espiritu sa puso natin. Na huwag natin pababayaan na lumilipas sa mga oras, araw, linggo at buwan at mga taon na hindi po tayo nakikipagpunyagi para hingin sa Diyos ang napakahalagang gawain po ng banal na espiritu. Ang wika po dito, it is so vital that we daily experience the early rain baptism of the Holy Spirit in order to spiritually grow to the point that we all benefit from the latter rain of the Spirit, which prepares the Christian for the final crisis and Christ's return. Marami po ang mga kapatid natin na inihintay ang latter rain, yung pagbuhos ng huling ulan. Pero nakalulungkot, na-focus po doon sa paghihintay ng pagbuhos ng latter rain, pero hindi po nila nabigyan ng panahon para ihanda ang kanilang buhay na yung pagbubuhos ng unang ulan ay nabubuhay sila by experience, mga kapatid, na sila'y dinadalisay ng ating Panginoon. Kapag ang tao ay namumuhay at nararanasan niya ang pagbabagong ginagawa ng Holy Spirit sa kanyang buhay, natural at magiging daan yon para ang Holy Spirit na pagbubuhos sa huling ulan ay kanyang makakamit. Kaya sa mga panahon ito kung bakit po ang Holy Spirit ay aktibo na gumagawa sa buhay natin, sapagkat kinakailangan ng buhay natin ay isang buhay na mananagumpay sa lahat ng uri ng mga temptation sa buhay natin. Kaya ang panawagan ng langit, mga kapatid, sa Acts 3:19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord.
Kaya nga ang sinasabi ni Pablo, doon po sa aklat ng Galatia 2:20, kung paano po tayo maging mananagumpay sa mga huling panahon nito at nararanasan natin ng bautismo ng Banal na Espiritu. At bago dumating ang huling ulan ay may handa ang sisidlan. Ang wika niya I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ito po ay isa sa mga susi na binanggit ni Pablo. Bagamat ito mga kapatid ay mga liham niya sa mga iglesia ang kanyang pinaglingkuran, subalit ito mga kapatid ay nangungusap sa ating kapanahunan bilang mga Kristiyano ay napakahalaga ang maipako ang ating mga buhay kay Kristo. Bagamat tayo nabubuhay, hindi na tayo nabubuhay sa ating mga sarili, kundi nabubuhay tayo kay Kristo. At ang dating kinabubuhay natin sa laman ay ikinabubuhay natin sa pananampalataya ng anak ng Diyos na nagmahal sa atin at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Sapagkat napakahalaga po ito, sabi po mga kapatid, na unless we are daily, maliban na tayo ay nabubuhay araw-araw, yung tayo ay advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestations of the Holy Spirit in the latter rain. It may be falling on hearts all around, but we shall not discern or receive it. Ito po mga kapatid ay binabanggit din sa atin hong babasahin ngayon that the latter rain, ripening Earth's harvest, represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. But unless, sabi po dito, yung ginamit na termino po dito ni Ellen G. White's devotional na title The Faith I Live By, page 333, but unless the former rain, the early rain, yung unang ulan, has fallen, there will be no life. The green blade will not spring up unless the early showers have done their work. The latter rain can bring no seed to perfection. Sa pagpapaliwanag po nito mga kapatid ng mga ilang mga author, ay aking natunghayan na ang dalawang pagbubuhos na ito ng early at latter ay tinulad sa isang paraan ng pagsasaka noong unang panahon. Ito rin ay nangyayari sa ibang mga bansa. Na kapag po nila ihahanda ang lupa para lagyan ng mga binhi, ay una-munang inihintay nila, and they are very dependent sa tinatawag na early rain. This is a literal rain. Very dependent po sila sa dito. At kapag po nawalan sila ng ani o walang harvest, it would affect their economic situation. So mga kapatid, dito po sa bahaging ito ng mga bansa na nagdidepende sa ulan ng mga unang panahon at hindi pa naman maayos ang teknolohiya, ay kapag po dumating ang unang ulan, yun po yung magpapalambot ng lupa. At kapag po malambot na yung lupa, bubungkalin po nila ito para ihanda po nila sa mga binhing ilalagay. At kapag po nalagyan na ng binhi, naihanda na yung lupa, because of the early rain, pakahalaga po nito mga kapatid, ay lalaki ang mga tanim. Lalabas yung tinatawag na binabanggit ni Ms. White, the green blade, mga kapatid. Lalabas po ito until it will grow. At samantalang ito ay lumalago, mga kapatid. They are expecting another season na darating yung tinatawag na huling ulan, the latter rain. Para in full maturity, dumating sa point na bago mag-harvest, mga kapatid, ito ay in full, sabi nga po ng mga ibang authors, yung in full showers, sabi nila, darating ito mga kapatid, para in full maturity, bubuhusan lahat ang kanilang mga pananim. And then it will be ready for harvest. Mga kapatid,
kung ganito ang kalagayan ng unang mga panahon and they are very dependent sa early and the latter rain for a good harvest, and a good harvest will affect the economy status of their country. Ganon din mga kapatid na inilalarawan sa buhay ng tao that unless the early showers have done their work, the latter rain can bring no seed to perfection. So kailangan po ng fully spiritual growth under early rain, baptism of the Spirit, at to be able to recognize the latter rain of the Spirit when it is falling. Kaya nga binanggit ko po sa inyo that unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestations of the Holy Spirit in the latter rain. So mga kapatid, if we have not received the baptism of the Holy Spirit, don't delay another day. His reception should be first and foremost in our lives. For this gift will bring all other gifts to us, and the Spirit's infilling will enable Christ to live in us and to change our lethargy to excitement, our weakness to strength, and our witness will be a power not seen since the day of Pentecost. Kaya yung pangako po ng ating Panginoon, maging sa ating mga paglilingkod, kahit sa mga huling panahon, kapag tayo nabuhusan ng latter rain, it will empower the individual to go for the last message, the loud cry, para makapag-participate tayo na kahit na ang mga taong hindi nakakaintindi ng ating lengguwahe through the Holy Spirit, ay maintindihan nila kung ano yung huling pabalita ng kaligtasan na isisigaw natin sa buong sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, uli sinabi ni Ellen G. White, I saw that none could share the refreshing. The refreshing is the latter rain, mga kapatid, unless they obtain the victory over the world and over every wrong word and action. And mga kapatid, gusto kong maintindihan natin sa bahagi ng binabanggit po muli ni Pablo sa Roma 6, ang talata po ay 6, 11 at 14. Ang sabi po niya ganoon mga kapatid, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto the sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members are instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye have not under the law, but under grace. Sa kahuli-hulihan mga kapatid, nais ko kong ipapansin sa inyo na una ay merong specific work ang early rain. Meron ding specific work ang latter rain. Katulad ng literal na inihintay ang unang ulan na bumubuhos bago ang pagtatanim, at meron din namang inihintay silang latter rain, yung huling ulan, kapag ka ang binhi ay lumayabong na at lumalaki bago ito ay harvest. Sa buhay natin mga kapatid, ito ang mga labanan sa mga panahong ito. Samantalang ang early rain o unang ulan, yung former rain, ay ibinubuhos ng Panginoon ng sagana para may handa ang ating mga sisidlan, ang ating mga puso, bago bumuhos ang huling ulan. Atin hong i-experience o maranasan nawa ang ginagawang pagpapakabanal po ng early rain na ito ang gawain ng Holy Spirit. Ganon din naman kasagana ang pagbubuhos ng huling ulan doon sa mga nabuhusan ng early rain na in full maturity ay gagawin niya sa buhay ng mga individual sa atin. Kaya samantalang ang ina-anticipate ng bayan ng Panginoon, ang huling ulan, nawa mga kapatid, sa bawat segundo ng buhay natin, maranasan natin
ang gawain ng unang ulan, the former rain, mga kapatid, the early rain, na gawain din po ng Banal na Espiritu na magpakalapit-lapit sa ating Panginoon Diyos, magtapat, upang sa ganon, sa mga panahon na ang Diyos ay kanyang ibubuhos ang huling ulan, ang latter rain, ang huling ulan, na Banal na Espiritu ang gagawa nito sa puso natin, ay may handa ang ating mga sisidlag. So sa huli-hulihan mga kapatid, na gusto kong dalhin sa inyo na full spiritual growth under the early rain baptism of the Spirit is necessary for us to be able to recognize the latter rain of the Spirit when it is falling. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos. That first Amen. morning po sa inyo lahat. Amen. Amen, Pastor Gat. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Gato, sa iyong binahagi ngayon at well explained. Napakaganda na inyo pong ibinahagi ngayon. Tayo po ay dadako po ngayon sa atin hong breakout session. At dito po mga kapatid, ang ating mga prayer focus ay yung influential people, government leaders, and the educated within CLPM territory. At gayon din atin hong pag-uusapan, ito pong reflection questions. Number 1 ay, how necessary is it for the Christian to receive the baptism of the Holy Spirit in order to benefit from the latter rain of the Spirit? Number 2, what changes must happen in the Christian's life under the early rain baptism of the Holy Spirit to be ready for the latter rain of the Spirit? Yung mga guide questions na ito ay makikita po dito sa ating chat box, at pagkatapos ay nilagay din ni Brother Edmond yung mga dapat nating panalangin. Kaya ngayon mga kapatid ay dadako po tayo sa atin hong breakout session hanggang 5:25. Pwede po mag-discuss ng hanggang 5:15, then 5:15 to 5:25 yung pong prayer garden o garden of prayer. Tapos po ay babalik po tayo sa ating main session. Pwede na ho tayong pumunta ho sa breakout session. Ano na lang po yung ating pong mga rooms. Yung pong ating mga pastor ay pwede pong kayo po mag-facilitate sa inyo pong room na ma-assign sa inyo. Sino po pakisuyo na lang po na pakiano yung breakout session? Pastor Marlon, baka wala si Sister Joy? Pwedeng pakiusapan si Brother Edmond. Hindi ko maano dito para Hindi siya yata naka-co-host. Oo nga. Sino kaya Joy, pwede nandiyan ka ba, Ma'am Joy? para maano itong breakout? Father Melvin. Brother Alvin, baka pwedeng Sorry po mga kapatid, wala akong power dyan. Hindi po ako co-host, hindi rin po ako admin ng Zoom. Wala pong option dito sa akin ng breakout room po. si Brother Edmond. The same lang po kami. The same lang po kami. Sino kaya itong CLPM Media? May kaya si Brother Cyrus? Yan natin si Ma'am Joy. Sino po yung dating Si Pastor Jerry ang para sa breakout room. Co-host or co-host po. Yun. Ayan, okay na pa. Pero salamat po. Thank you. Pwede na po kayo mag-join sa breakout rooms.
Pastor, makikinig lang po ako. Nagpe-prepare ako papasok. Kaya, huwag niyo na ako tatawagin. Thank you. Sige po. Sige, sige. Okay, mga kapatid, nandito po si Pastor Marlon. Ako yung nandito rin. Pastor Marlon, simulan na natin. Sige po. Yung unang tanong how necessary is it for the Christian to receive the baptism of the Holy Spirit in order to benefit from the latter rain of the Spirit? Yun po yung unang guide question para po sa ating reflection. Baka mayroon po kayong gustong sabihin doon, mga kapatid. Tayo, First morning po. hello, sige, Brother Edmond. Good morning, Brother Edmond. Ayan na. Ayun po. Good morning po. Ang dami po natin. Labing lumatay nito. Hindi na po tayo dito. Ayan po. Good morning po sa Dahil lahat. ako dinala. Tayo rin po yung naka-live sa Facebook, mga kapatid. So hanggat maaari, gawin po nating interactive, no, para po yung mga kapatid po natin sa Facebook ay kasama rin po natin sila. So sa Facebook meron po tayong 13. So ang una po, how necessary, of course, importante po yung early rain. Kasi nag-note po ako yung early rain, no? Kasi hindi naman po natin, hindi tayo maihahanda dun sa huling ulan kung wala tayong unang ulan, no? Gaya po ng nabanggit kanina, yung gaya po ng pagtatanim, hindi maihahanda yung ating pong pagtatanim kung hindi po handa yung lupa na pagtataniman, no po? So sa ating pong Christian life, kailangan po natin magkaroon muna ng conversion and spiritual growth bago po tayo tumungo or ihintayin or magkaroon ng sinasabi nating latter rain o yung huling ulan. So kailangan po muna natin mabautismuhan ng Holy Spirit, no, na pinag-aralan na po natin ng mga naunang araw po ng ating 40 days of prayer. So napaka-importante po noon. Yun po yung reflection ko, Pastor Marlon, sa unang question. Yung iba po, baka po meron po tayong nais i-share o idagdag po. Salamat po. Okay, salamat ng marami, Brother Edmond. Mayroon pa akong gusto magsalita, mga kapatid. Ulitin po natin, how necessary is it for the Christian to receive the baptism of the Holy Spirit in order to benefit from the latter rain of the Spirit? Sige po, baka mayroon pong gusto pang magsalita. Ayan, nadagdag ulit tayo. Nandito si Brother Johnny. Sige po. God first morning po, Pastor Marlon. Pastor Ay, Gatos. Brother Martin. Sige po. Brother Edmond. So napakahalaga ng pagtanggap ng bautismo ng unang ulan. Parehas mahalaga yan yung latter rain at saka yung first rain. Pero requirements nga yung first rain, paghahanda. Kaya napakahalaga bilang isang Kristiyano, mananampalataya, na ating ihanda yung ating mga sarili. Paano naman natin ihanda yung ating sarili? So number 1 dyan ay pagsisisi sa ating mga kasalanan, yung sincerong pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at syempre yung doon papasok ang pagtanggap sa bautismo ng Holy Spirit, at may mga sinasabing pagbabago na makikita sa ating karakter. Mamaya yung sa question number 2, Sige po. Okay, sige po. Mayroon po bang gusto mong salita, mga kapatid? Imposible na makatanggap tayo ng latter rain na wala yung early rain. So kaya ganun ho kahalaga, mga kapatid. Para matanggap yung latter rain, kailangan mabautismohan tayo yung early rain na sinasabi. Kaya napakalaga nito para yung dalawang bagay makumpleto, yung early at saka latter rain, kailangan muna nating tanggapin itong early rain upang mabuo yung gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Matanggap natin yung early at saka latter rain. Mayroon pa akong gusto magsalita, mga kapatid? Pastor Marlon. Sige po, Marlon. Pastor Gatos.
Yung isang book na binabasa ko na matagal nang aklat at ako'y bago pa lang sa pagpapastor that time. Ang pamagat ng libro ay The Early and the Latter Rain. The Early and Latter Rain. Yung binanggit ko kanina na merong mga talagang specific lang na gawain. Bagamat isa lang ang gagawa nito sa buhay ng tao. Pero meron siyang specific na ginagampanan. Na yung gagampanan niya sa early rain, hindi niya gagampanan sa latter rain. Meaning, yung conversion during the early rain, yung pinubuhos ng Panginoon ngayon, hindi gagampanan ng latter rain ang conversion sa latter rain. So very specific yun. Kaya nga, kung nag-anticipate tayo ng latter rain at hindi naman tayo nabubuhay experientially na ginagamit, yung ginamit ni Brother Edmond na term na conversion, kung wala namang conversion, hindi gagawin ng latter rain ang conversion sa pagbuhos ng latter rain. Tama. Bagamat isang persona ang gumagawa nito, which is the Holy Spirit, meron lamang talagang specific na itinakda ng mga gawain. Kaya kung ang conversion ay experiential sa panahong ito, automatic ang latter rain ay tatanggapin ng sinumang na lahat na konvertido. So, ang masakit sa sabi doon sa aklat na aking binasa, noon matagal na yun eh. Pero meron pa rin akong aklat na yan, kaya lang nasa mga kahon pa nga. Yung masakit, yung ina-anticipate natin yung latter rain, pero experientially, hindi tayo converted. Tandaan natin sa ilustrasyon na ito na ginamit ng isang preacher na on fire itong mga topic na ito noon eh. Kapag ka mayroong mga sa isang case ng mga bote, yung soft drinks, kapag ka may mga nakatabingi at may nakatumba, kahit na anong lakas ng ulan, hindi po pwedeng masidlan yon ng tubig. Masisidlan lang yung mga nakatayo. Yun yung ilustrasyon na narinig ko sa isang layman lang yata yung narinig ko na yun. Unless yung buhay natin ay upright sa Panginoon, then kahit na yung refreshing, yung latter rain ay napakalakas, hindi siya mabibigyan ng privilege yung Christian dahil hindi upright ang buhay. Ibig sabihin, hindi na siya nakatayo. Hindi siya mabubuhusan. So, kung gaano binibigyan natin ng pagpapahalaga ang latter rain, ay ganun din naman dapat dating bigyan ng pagpapahalaga ang trabaho ng early rain. Kasi yung sa Palestine, nung unang panahon, yung binabanggit ko kanina, never na mayahanda ang lupa at malalagyan ng binhi at mag-germinate kapag hindi nila na-experience yung early rain. Literal yun na kung saan ay doon nakadependent ang kanilang economic status. Kasi walang harvest eh. Gutom ang aabutin. So sa mga huling panahon na ito, for sure, gutom din ang ating mararanasan kapag hindi natin nabigyan ng pagkakataon na may handa ang puso para malagyan ng binhi at mabuhay sa pagkahikayat, hindi magkakaroon ng full-grown maturity ang binhing iyon. Kaya mapapansin ninyo sa iglesia, maraming struggle. Pero doon sa struggle na yon, ang Holy Spirit ay gumagawa para experientially ay may conversion. Then that's the only time na papasok yung kapangyarihan ng Holy Spirit in the form of latter rain. Ang ibig sabihin nun, handa na yung individual para maka-experience naman sila na makapag-participate sa loud cry. Kasi during the time na binuhos ng huling ulan, after that, wala nang tagapamagitan. Nakita ba ninyo yung succeeding events ng ating eschatological events? Na once na ang Holy Spirit ay dumating na sa buhay ng tao,
then that's the time wala na rin tayong tagapamagitan. Kaya hindi na rin makapagsisisi yung iba kasi si Kristo wala na sa most holy place. Maghahanda na siyang paparito sa ating sanlibutan para dalhin na niya yung kagantihan sa lahat ng mga sumunod sa Kanya. Kaya napakahalaga mga kapatid na experientially yung latter rain ay nagaganap sa buhay ng mga Adventista sa mga huling panahon na ito. Okay, salamat ng marami. Well explained. Napakaganda at marami pa tayong gustong sabihin, subalit ang oras ay nagtutumulin. So gusto ko lang idiin na parehong mahalaga ang early at saka latter rain, pero i-focus natin yung sarili natin, huwag sa latter rain, kundi dito sa early rain. Kasi pag na-focusan yung conversion natin ay talagang naging mabisa sa buhay natin, automatically yung latter rain matatanggap natin. At tayo ay patuloy na pangangasiwa ng Banal na Espiritu. Yung pangalawang tanong, ang sabi rito, what changes must happen in the Christian's life under the early rain baptism of the Holy Spirit to be ready for the latter rain of the Spirit? Ano ang mga pagbabago na makikita sa buhay ng isang Kristiyano? Hindi naman natin pwedeng matanggap ang latter rain na walang makitang tunay na pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano. Sige, pwede po kayo mag-reflect. Opo, Pastor, no? Kasi may time element, Pastor, di ba? Kasi hindi natin alam kung kailan yung latter rain. And kung magpapabaya tayo, baka panay tayo hintay doon sa latter rain. Pero hindi na natin na-experience yung early rain. May time element po yun. Wala nakakasiguro kung kailan yung huling ulan. Pero yung sinasabi po natin doon sa early rain, sagot ko po doon sa second question na what changes must happen, yung victory over self and sin, habang tayo tinatanggap natin si Kristo bilang personal nating tagapagligtas, nagkakaroon tayo ng Christ-like character, di ba? Yung pinag-aralan natin ng mga unang umaga. So may conversion, and sa conversion, nakikita natin na makasalanan tayo. So nagkakaroon tayo ng pagbabago ng character natin. Hindi na tayo yung namuhay nung una na alam na natin yung mga kasalanan. So merong victory, no, na dun sa na ibinibigay sa atin ng Holy Spirit na na-overcome natin unti-unti yung mga past darling sins na ginawa natin before. So yung Holy Spirit ang tumutulong sa atin to convert us, to have victory or to have triumph dun sa mga maling gawa na ginawa natin before. Okay, thank you very much. Mayroon pang gusto mag-reflect? Sige pa. Pastor Marlon. Sige po, Dr. Melvin. So kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan yung pagsisisi talaga, ng taos-pusong pagsisisi, kailangan yan na makita sa ating buhay. Pagpapakumbaba, ganun din kapag tayo ay mapagmataas pa rin, ay malamang yung pagbabago ay kulang or hindi nangyayari yung unang ulan, di natin natanggap kasi nga hindi naging ready yung ating sarili. Dapat maging mapagpakumbaba tayo kagaya ni Jesus Christ. Dapat din ay tayo ay nagsasacrifice. Marami tayong pwedeng isacrifice, oras, yung ating lahat ng ating talent, sasacrifice natin para makatulong sa gawain. So maging masigasig din tayo sa panalangin, at pag-aaral ng Bible, o kasama na dyan yung pag-attend sa mga church services at saka yung sa ating mga crusade, evangelism, dahil sa yung masigasig na pagtulong sa gawain ay nakikita pagbabago yan, pagbabago yan, isang napakagandang pagbabago, yung palagi kong paborito, yung dati ka nang palaging late sa mga services, ngayon ay maaga ka na, yung magandang pagbabago yung Pastor Gatos, diba? Ibig sabihin, interested ka talaga na tumanggap ng unang ulan, So hanapan natin sarili natin ng pagbabago, tingnan natin yung salamin, mga kapatid ko, At yung pinakahuli, siyempre magkakaroon tayo ng bunga ng
Spirit of fruit of the Spirit, yung pag-ibig, ang napakaganda, no? Kagalakan, masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon, masaya tayo pag umaatid ng Sabat, masaya tayo pag tumasama sa evangelism, masaya tayo kapag tayo ay gumagawa at kasama nagmi-mission sa gawain ng Panginoon. Ano po? Yan makikitang palatandaan sa atin, mangyayari sa ating buhay. Ano po? Na ibig sabihin, tayo ay tumanggap ng unang ulan at patuloy na naghahanda. Kasi hindi naman pwedeng isang beses lang yan eh. Dapat tuloy-tuloy yan, di ba? Araw-araw yan. Saya yung buhay. Kasi si Satan patuloy tayong nilililang, ano? At nililito at binibigyan ng mga kung ano-ano mga suhol para tayo tumalikod sa ating pananampalataya. So mga kapatid, yan yung makikita nating pagbabago. At dagdagan niyo pa kung meron akong nakalimutan o mas maganda maidagdag na po. Amen. Okay, ang panahon talaga ay nagtutumulin at 5:15 na. Napakahalaga na maranasan talaga yung early rain kasi yun ang magpapabago sa atin. At yung pagbabagong yun ay yung dati nating self-centered na ugali ay mawawala kundi makakita yung tinatawag na Christ-like character. Siguro kung ipo-focus natin yung sarili natin doon sa banal na espiritu, yung pagbabago ay magiging spontaneous kusa. Kasi sa ating sariling lakas ay napaka-imposible mabago tayo. Maaring mga ilang araw, linggo, buwan mababago yung pag-ugali natin. Pero yung kaibuturan ng puso natin hindi nababago. Maliban na yung banal na espiritu ang siyang magbago dito at focus natin sa sarili natin doon. And then, bandang huli, yung latter rain ay talagang maranasan po natin. Salamat po sa mga nag-contribute at ang oras ay nagtutumulin. Mahalaga po na tayo ay makapanalangin. Mayroon po ba dito na gusto mag-volunteer para po sa adoration at saka confession? Baka ayan si Pastor Seth. Pastor Seth. Sige. Pastor Seth ang adoration at saka confession, thanksgiving at saka supplication. Mayroon pang gustong mag-volunteer. Brother Menard, nandiyan ka? So, yun, siya rin ang aking nakikita dito, Brother Maynard. Baka Ang ating LE, yung ating leader. Sige po. Sige. okay. Nakita mo yung Brother Maynard, yung mga prayer supplication? Nasa natin? Tinan ko sa group chat, no? Nasa group chat natin. Okay, sige. Okay. Nandito sa group chat natin. Okay, siguro po mag-meditate muna tayo, mag-pray tayo for 1 minute at pagkatapos ay susundan ni Pastor Seth at si Brother Maynard. Magkaroon po muna tayo ng silent prayer. Dalangin po natin yung mahalagang pangangaral at mga taong dapat natin ilapit sa Panginoon at yung sarili natin gustong ilapit sa Panginoon. For 1 minute, tayo po ay magkaroon ng silent prayer.
langit. Kayo po ay karapat-dapat ng aming papuri, pagluwalhati ng mga oras na ito. Sapagkat kayo po ang dahilan bakit narito po kaming muli tinataglay ang aming mga buhay. Kayo po ang dahilan kung bakit kami po ay kayang makangiti kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami po ay nananatiling malakas, matatag. Dahil meron kaming Diyos na hindi kami pinababayaan. That we win. Kayo rin po ang dahilan kung bakit kami hindi nagkukulang. Meron kaming Diyos na patuloy pong ibinubuhos ang pangailangan ng mga anak. Kayo rin po ang dahilan kung bakit po kami po ay may kasiguraduhan ng kaligtasan dahil merong pong Diyos na ginawa ang lahat upang kami po ay maligtas. Pero batid namin, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito. Alam niyo po ang aming pong mga puso. Lahat ay hayag sa iyo. Wala kami may tatago. Alam niyo lahat ng aming buong mga ginagawa. Alam niyo ang sitwasyon, kalagayan ng aming pananampalataya. Panginoon, search our hearts. At wala kaming ibang hiling sa oras na ito, kundi patawarin niyo po kami. At kagaya po ng aming pong mga pinag-uusapan, tulungan niyo po kaming magkaroon ng bagong puso na maghatid sa amin sa totoong pagbabago. Pamumuhay na kinalimutan na ang sarili, mga lakad at layaw patungo sa pamumuhay na katulad ng aming Panginoong Hesus. Please, dear Lord, forgive us, cleanse us from all unrighteousness. At kayo po ipagpapatuloy po ni Brother Maynard ang panalangin. Baging Diyos, sa amin pong pagpapatuloy ng aming pong pananalangin. Amin pong kinikilala ang iyong kabutihan. At ipinagpapasalamat namin sa inyo ang panibagong buhay at lakas na inyong pinahiram sa bawat isa. Higit sa lahat sa panahon na muli kami nagkasama-sama sa platform na ito upang sa maagang sandali ng araw ay aming maitulog sa inyo at may pagkatiwala ang lahat ng bagay. Salamat sa mga butil ng katotohanan ng aming napag-aaral at napapakinggan. Ganon din sa inyong malingkod na kinakasangkapan upang magabay mula sa mga salita namin pong napag-aaralan. Salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na inyong pinangako na aming pong masumpungan sa araw-araw. Matuto lamang po kaming magpasakop sa inyo. Nakikiusap po kami sa inyo sa araw na ito, Amang Banal. Narito po yung aming mga patuloy na idinadalangin. Nawa ang aming pong mga prayer focus sa ministry ito. Sa mga tao na aming pong nakakasalamuha at mga leader ng aming pong community. Tulungan niyo po ang buong teritoryo ng CLPM na binubuo ng 7 lalawigan dito sa Region 3. Dalangin po namin sa inyo ang CLA, ang paaralang ito na ngayon ay pinangangasiwaan ng inyong malingkod sa pangunguna ng CLPM.
Tulungan niyo po ang institusyong ito na maging isang instrumento sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa pamagitan ng pagtuturo ng tamang edukasyon. Ang mga nasa pangasiwa sa lugar na iyon ay biyaan ng karunungan at mga kapamaraan kung paano mapaunlad ang institusyon yun. Dalangin din po namin sa inyo ang proyekto ng CLPM Headquarters na bubuksan ngayong dating na katapusan ng November. Ang groundbreaking sa November 30, tulungan po ninyo. Nawa ang mga kapatid ay patuloy na makisampot sa proyektong ito upang ang headquarters ng CLPM ay masimulan, may taguyod hanggang sa matapos at maging pagpapala sa buong teritoryo ng CLPM. Dalangin din po namin sa inyo ang constituency meeting na darating ngayong December 8 and 9. Nawa nga po sa muling pagpili ng mga administrator, mga leader director. Nawa po yung inyong malingkod na mayroong tunay na malasakit sa pagpapalaganap ng iyong kaharian at sa pag-akay sa mga kapatid sa mataas na antas ng pamumuhay na espiritual sa kabanalan at pagtatapat. Dalangin din po namin sa inyo ang mga evangelism crusade na gagawin sa iba't ibang lugar. Meron din po sa Minoyan sa November 3 and 7, sa Sapang Palay Church sa November 17 and 22, sa Batog Cabanatuan Church November 13 to 20, sa Bulusukan November 2 and 9, at sa Akli ngayong November 16 and 22, ganun din po sa Diliman on first week ng December. Maging sa Talimundok Church, meron din po sa November 9 and 15, sa Bantay Bayan, Kalakhan, Olongapo City sa November 17, 22. North Bulacan 1, Chaong Church and Talaksan Church sa November 14 to December 13. Sa Demson, Lubao, Pampanga, November 30 and December 5. Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, November 30 hanggang December 6. Naway ang gagawing pangangaral na ito. Patnubayan niyo po ang mga lingkod ninyong gagamitin sa paghahayag ng iyong pabalita. Tulungan po silang puspusin ng Banal na Espiritu at ganon din ang mga membro na sumusuporta sa mga gawain. Higit sa lahat Ama ay ang mga kaluluwang interes na maunawa nila ang katotohanan at makilala nila kayo at tanggapin bilang personal na tagapagligtas at maging bahagi din po sila ng iyong gawain. Dalangin din po namin ang sinasagawang gagawang pag-aaral ng SSD ngayong dating na December 3 hanggang 13. Patnubayan niyo po ang programa ng Finding Hope. Makasumpong na mga kalulong ahaw sa katotohanan na maakay sa inyong panan. Pati na rin po ang mga bagong binyagan dito sa buong teritoryo ng CLPM. Napakaraming kaluluwa na napabilang muli sa inyong iglesia, sa inyong bayan. Sa kanilang panimulang paglalakbay bilang Kristiyano. Tulungan niyo pong magpakatatag, magtiwala sila at patuloy na lumapit sa inyo. Tingin lagi ang gabay ng Banal na Espiritu upang sila ay sumigla sa kanila pong buhay espiritual at ang kanila pong relasyon sa inyo ay patuloy na sumulong. Mahabaging Diyos, meron po kaming mga kahilingan para sa kalusugang pisikal. May mga karamdaman, kayo po ang nakabatid ng kanilang sitwasyon, pati na po ng mga pangailangan. Katulad po ni Sister Joy Magas, patuloy na pagtaas ng platelets. Si Ermegalang na mayroong cataract, Kate Justin Cartisa, recovery para sa kanyang operasyon. Si Gabi Hannah Sandra, physical and mental health. Sweet and Aldrin, health and financial na pangailangan. Si Sir Cruz na mayroong tinggi. Sister Conching Carpio, Brad Boboy Vicente, Pele Gutcheco, Mark Ian Chavez, Leopari Yurasa, Chari Anchita, Yuli Lectuana, Cristina Aguilar, Jaime at Naring Manlungat, Yean Kaliwag, Marcos Espiritu, Eligen de los Santos, Rica de los Santos, Isaira Van Cruz, na tumas ang platelet, at si Sister Pili Diaz na may trangkaso sa Priya Austria na may UTI. Ang mabanal ang mga pangalan aking pong binanggit. Mayroong iba't ibang uri ng karamdaman na sa inyo'y nagtitiwala at sa pamagitan ng mga natural na paraan at pati na po yung mga medisinang kanilang tinatanggap.
Gamitin po ito upang sila makasumpong ng kaginawa at kagalingan at pati na rin po yung iba pang mga may karamdaman na hindi po nabanggit ng mga pangalan. Maaring sila'y nasa pagamutan sa mga sandaling ito at yung iba'y nasa kanilang tira. Naway ang bawat isa katulad ng aming munting kahilingan dakilang Diyos. Sapat kayo po ang dakilang manggagamot na nagbibigay ng tunay na kagalingan, nagpapanumbalik ng lakas at sigla, at nagtuturo't gumagabay upang kami po naman ay patuloy na mag-ingat ng aming kalusugan. Kahit manawari po dakilang Diyos sa mga sandaling ito, ito pong mga pangalan at mga kahilingang aming binanggit naway nakarating dyan sa inyong luklukan at tanggapin nawa po namin ang mayamang bendisyon mula sa pangako na ang mga kahilingan na ito'y inyo pong papatnubayan at ipagkakaloob. Ang kapurihan, kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ay siya po namin ibinabalik sa mga oras na ito sapagkat ito po'y aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat ng marami sa inyo lahat mga kapatid. Amen. Pwede po ba kayong mag-open ng camera para tayo picture ni Brother Edmond at mailagay po doon sa GFM natin. Chat natin. Sige po, open po yung camera at papapicture tayo. Picturean tayo ni Brother Edmond. Yeah. Ngiti po kayo yung pinakamasarap ng ngiti. Pinakamatamis. Yeah. Yung iba. Hindi makita yung aking mukha. Hindi makita. Naka-on na yung video ko. Sige. Wala si Pastor La. Nawala si Pastor Loud eh. Kita. Sige, pakian mo, Brother Edmond. Yeah. Paulit-ulit na po yung shot clock natin. Okay na po. Meron na po. Okay, salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At Salamat po. 5:30 na, pwede na siguro tayong mag, 23 may 22 seconds pa. At tayo, Paulit-ulit na Pastor yan. ano ba? O 16. Pwede na tayong mag-live siguro para makarating tayo doon sa... Apo, ma... Okay, habang inintay po natin sila mga kapatid. Mamaya pong pagdating po nila ay closing song tayo, then closing prayer ni Pastor Gatos.
Parang di na po nakabalik yung iba. Hindi ko makita ngayon. I-close ko kaya yung ano, Pastor? Yung breakout rooms. Oo nga, dapat may close yun para makabalik na sila. At tayo makapag-closing song na. Okay po. Check ko lang din po kung tapos na sila. Baka hindi rin po eh. Sige po. Yan na, bumabalik na sila. 76 na. Mami na. Close na po yung breakout rooms. Babalikan na po. Dumami na sila. Balik na. Paki-prepare na lang po yung yung closing song at pagkatapos ay paunahan tayo ni Pastor Gato sa prayer, closing prayer. Oh. May lumabas na joint breakout room. Pwede na po siguro tayo sa ating closing song, mga kapatid. Katapos ay paunahan po tayo ni Pastor Claudy sa closing prayer. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ang pagluwalhati. ating itaas.
Okay, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Kapagmahal po naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa aming mga puso, maging sa una pa man ng aming pong pagtanggap sa aming Panginoon Jesus, na tinanggap namin bilang personal namin tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. At ngayon, ang banal na Espiritu na siyang naging kahalili ng aming Panginoon Jesus dito sa lupa, na siyang kumikilos upang kami, O Diyos, ay gawing angkop sa mga pamantayan ng aming Panginoon. Dalangin po namin na kami ay mag-submit ng aming mga sarili, mabuhay kami na makaranasan, na konbertido, at tumihiwalay sa kasalanan, sa pagkatangad po namin, Panginoon Diyos, na sa pagbuhos ng huling ulan, ay wala ni isa man mawaglit sa amin, bagkus kami patuloy na magamit ng makapangyarihan sa nagtatapos niyong banal na gawain. Patuloy, O Diyos, kami gawing sensitibo sa pangaraw-araw naming buhay na maging malapit lalo sa aming Panginoon Jesus. Ingatan po ninyo ang inyong bayan, patuloy pong mamuhay ayon sa inyo pong mga saloobin. Ingatan kami sa lahat ng aming gawain sa maghapong ito. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. 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 Chanting po. Yung pong chanting. Sige po. Sabay-sabay po tayo. At ito Every naman. church is a missional church. Go! Go! Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I forward God's mission. LPM will go. First never relax. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasaktal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo lawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Amen po. Thank you po. Thank you po. Brother Edmond, magaling ka na po ba? Magaling na po. Gising is a blessing. Brother Edmond. First morning, everyone. Amen. First morning, Sister Maricar, Sister Bibian, Sister Net. Maaya pa abak po kay Kuman. Kayo maghapon. May paabang. Ramil, good morning po, Pastor Ramil. Sa lahat. Alright, ayan po ang ating devotional sa umaga na ito at patuloy tayong matuto at tumanggap ng unang ulan sapagkat hindi darating sa ating buhay ang huling ulan kapag walang unang ulan. Ano po mga kapatid ko? At muli bukas ay patuloy tayong ini-invite ni Jesus na muling kumunik at ma-bless sa umagang devotional. Ano? At hanggang dito na lang mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I